services, mayroon din silang home credit, GCash at Smart Pera Padala. JPS Cellphone Accessory Shop and E-Load Center, former Ashley Cellphone Shop located at Chego Silang Street in front of SSS with branch sa Temporary Public Market, Barangay Labangan. At mayroon din sa Barangay 7, Mamburao Occidental, Mindoro. Ubusan na naman ang gasolina. Paano na kaya to? Wala pa naman akong pera. Superman? Hindi! Ako lang to! Si Super Chuper! Super Chuper! Super Chuper? Ito na ang sagot sa iyong problema. Super Chuper ng Rodas Loyalty Program. Super Chuper ng Rodas Loyalty Program? Ano yun? Bukas para sa lahat ng PUV driver. Basta 18 years old pataas, pwede ka na magkaroon ng loyalty card sa halagang 200 peso worth of diesel, premium o unleaded mula sa Rodas Gasoline Station. Sa 1 litro, may point ka na. At kapag nakaipon ka ng 100 points, may 100 pesos cash ka o 100 peso fuel voucher. Meron ding Super Cap, Super Chuper Belt Bag, Super Chuper T-shirt at Super Chuper Payong. Depende sa naipon mong points. Kung gusto mong ipalit ang points, ipakita mo lang iyong loyalty card sa RNY Gasoline Station, Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. O ano pang hinihintay mo? Sali na sa Super Chuper ng Rodas Loyalty Program! Para kahit wala kang panggas, sagot ka ng loyalty card! Wow! Ang galing naman! Sige, kukuha ako niyan. Pero pautangin mo muna ako ha. Panggas lang. Sige, pero bayaran mo ako ha? Super Chuper ng Rodas Loyalty Program. Para sa iba pang detalye, magtungo lamang sa anumang Rodas Gasoline Stations. Promo period is from January 18 to December 31, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number OCM-001 Series of 2025. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Provincial SK Federation President Honorable Aina Baticados. Tunay na may malasaki, tunay magserbisyo. I-level up ang iyong sports and fitness journey kasama ang leading multi-brand sports retailer in the Philippines, Toby Sports. Toby Sports sa San Jose Town Mall. Available ang iba't ibang leading brands of shoes and apparels like Nike, Adidas, at marami pang iba. Sports materials and gym equipment, sagot ka ng Toby Sports. Hindi lang basta store, kundi ka-partner mo sa iyong sports and fitness journey to promote active lifestyle. Atleta man o hindi, nandito ang Tobis to assist kung anong klaseng sports and fitness products ang para sa iyo. Toby Sports. Toby Sports. Walk with confidence. Step with style. Toby Sports. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Mula sa 11.7 Radyo Natin San Jose, Occidental, Mindoro. Your friend, your radio. Narito ang programang magdadala ng pagmamahal, inspirasyon, at makabuluhang kwentuhan para sa bawat pamilya. That is love. That is love. Isang programang sumasalamin sa tunay na diwa ng pag-ibig. Sa tahanan, sa relasyon, at sa komunidad. That is love. That is love. Programang hatid ni Vice Governor Diana Apigotaya. Dahil ang tunay na serbisyong publiko ay nagsisimula sa malasakit at pagmamahal. Mapakikinggan tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Samahan niyo kami sa isang oras na makabuluhang talakayan. Totoong kwento ng buhay, payo para sa pamilya, at mga aral na magpapatibay sa ating mga relasyon. That is love. That is love. Friendly Hometown Radio Station, this is Radyo Natin 101.7 FM. Good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong umaga. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Natin FM sa inyong mga talapitan. At tayo rin po ay napapanood sa ating FB Live sa 101.7 Radyo Natin San Jose. Bumagal ako dun ha.
Ako nga pala ang inyong DJ May, ang inyong DJ na sobrang OA. At magsisimula na po tayo sa panibagong programa sa That is Love, hatid sa atin ng Vice Governor Diana Pigotayag. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment lamang po kayo dyan sa ibaba. Pwede po rin kayong mag-text o tumawag sa ating hotline number 0917-188-1734. Para po yun sa Globe, and para naman po sa Smart, 09688-562-071. Ayan, it's April 25, 2026, Saturday, Sabado. Ayan, oras po natin ay 10:04 ng morning. Good morning po sa ating lahat. Alam niyo naman mga ka-friends, kapag Sabado, iba ang power niya sa ating katawan. Yung iba gising na pero ayaw pa rin bumangon. At syempre kapag Sabado, alam niyo naman na official day yan ng ating paglalaban na hindi natutuloy. Kaya Tops, may tawa ba dyan? May tawa effect ba dyan? Wala. At syempre, yung mga linis natin na napapalitan ng tulog na lang siguro next week na lang siguro tayo maglinis, no? At syempre, yung mga gala natin na next week na lang, uwi ako ngayon eh. Uwi ako ngayon. Ayan, pero bago ang lahat, no? Ngayong Sabado po ay samahan nyo na naman kami sa panibagong kwento na may halong tawa. Actually, hindi ka matatawa dito. Masasaktan kayo dito para gisingin ng inyong mga puso at syempre, ang mga mata ninyo. Syempre, baka tulog pa kayo dyan, nakikinig lang kayo ng mga radyo, no? Kaya naman, simulan na natin ang panibagong episode ng programang hatid sa atin ni Vice Governor Diana Pigotayag, ang That is Love. Ayan, baka maging TH, yung 80 yung dot ko, Dapat to dot That is Love. Sorry, Ma'am Kes, kung nanood ka man ngayong morning. Ayan, kasama pa rin po natin ngayong umagang ating mga guests. May isa tayong Koreano at yung isa dito, hindi natin alam kung grabe ka, pink tea mo. Uy! Wait lang! Magkamali ako. Ma-award ako ni Ma'am. Ayan, may kasama tayong mga Koreano dito at Koreana. Baka magkaroon dito ng wait lang, nagasingit-singit dito ang mga Pinoy, oh. Huwag magsingit-singit dyan ang mga Pinoy, ha? Ay, charot lang. At syempre, mamaya po, ibabasahin natin na isang liham mula kay Leia. Ano yung Leia? Parang papel na yun siya, no? Na nagpadala sa atin ng kwento dito sa ating programa. Kung kayo naman po ay may mga love story, life story, or hugot story, pwede po kayo magpadala na inyong mga liham sa ating Facebook page sa 101.7 Radyo natin San Jose at pwede rin po kayo mag-text o tumawag sa ating hotline number. Para po sa Globe, 09171-881-734. And para naman po sa Smart, 09688-562-071. Ayan, sobrang talaga ng mga Koreana dito. Ay, may Koreana pala yan siya dito. Ay, kung ikaw, anong kung ano ka? Kung taga-ibang bansa ka? Nag-isip? Addict dito sa mga Korean movie. Koreana na lang. Koreana na lang daw siya. Siya si Ayu. Ay! Tapos asawa ko si Yusuf. Oo nga, eksena ka talaga. Pero bago ang lahat, ipakilala muna natin ating mga kasama ngayong umaga. Syempre, mauuna ang ating, si Ayu. Ayodine. Naging asin tuloy siya. Ayan, good morning po sa lahat po naman nakikinig sa atin ngayon sa ating radyo and of course sa ating Facebook Live dito sa 101.7 radyo natin sa programang That is Love. Ako po ang inyong DJ Riz, ang DJ nyong Marites. Oy, grabe. Nag-iba na siya. Kanina si Ayu lang siya na Ayodine. Ngayon si DJ Riz na siya. At syempre, ang kasama nating Koreano dito. Naku, sinasabi ko sa inyo, may bago na kaming kasama. Koreano pa yan siya. Galing pa yan siya Korea. Kanina lang dumating siya. Kailan yung flight mo? Kailan yung balik mo sa Korea? Mamayang hapon ulit. Aroy, grabe, boses pa lang. Ano ba dyan? Nag-ano lang siya dito. Nag-guest lang siya sa That is Love. Oo, grabe no. Grabe mga guest namin dito. Umaabot talaga ng Korea. O yan, go Laban. At ayan, muli ako nagbabalik, si DJ Ray. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay at mga taga-pakinig. Tuloy lang po kayo sa pakikinig at huwag po kayong lumipat ng talapihitan. Ayan po, magandang umaga sa inyong lahat. Grabe no, sobrang bedroom boys. Ayun nga si Riz. Parang siya, parang alam niyo sa mga Korean yung parang ideal ng mga girl Kasi yung boses natin,
Oo, katitinis! Ano ba yan? Ito na! Nagsigaw. Joke lang. Sabi ni Ma'am Chris, ano yung pinaglaruan nyo ng mic dyan, mga bata kayo talaga ha? At syempre po, binabati namin ng magandang umaga si Vice Governor Diana Apigo Tayag na alam naman natin na sobrang busy this week sa kanyang public service duties. Pero kahit busy po ang ating Vice Gov, laging present naman sa puso ng mga Mendoreño. May update po tayo tungkol sa kanya, kaya naman pakinggan natin ang update mula sa ating Koreanong kasama dito na sobrang bedroom talaga ang boses niya. Ayan, go ahead. Ayan, magandang umaga, Miss Diana Apigo Tayag sa ating governor. Kamakailan lang, dumalo siya sa ating 39th regular session ng Sangguniang Panlalawigan. Tinalakay ang mahalagang pulisiya na patuloy na nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Policies discussed at people prioritize. Samantala, bahagi rin ng selebrasyon ng 160th founding anniversary ng Bayan ng San Jose. May nakandang pasabog na kasiyahan. Wow. Ayan. Pasabog? May pasabog ang ating Vice Governor Apigo Tayag. Ayan, dahil sa April 25, 2026, Sabado, ngayong gabi, nagpapasaya at magpapakilig ang kapuso actor at dancer na si Rayber Cruz. Ayan. Kilala mo ba yun siya? Oo. Kasi si Julian Sonusun. Ka na naman. Kanina Ang si dami- Ayo ka lang. Ang dami mo ng personalities. Ang dami yung personality ha. Mamaya ikaw daw si ano. Pero yan, yan ay handog ng ating Vice Governor Diana Apigo Tayag para sa lahat ng mamamayan. Isang gabi ng sayawan, saya at pasasalamat para sa bayan ng San Jose. Kaya kita-kits po tayo mga kaibigan para sa isang makulay at makasaysayang selebrasyon. Ayan po, kita-kits po tayo dyan mamayang gabi kung makapunta. Kaso, Makakapunta kaya tayo? ako Kasi hindi. Hindi ako makakauwi ako eh. Ako hindi na ako pupunta kasi uwi naman siya sa akin. Akala ko sayang naman, hindi ako makikita ni Rayber Cruz. Ako pa naman yung pinunta niya dito sa San Jose. Uy, baka makita na bebe case kayo. Sabi niya, Nakayari ka. ano ko, ay, ang bebe case ko daw sa ano man yan. Wag na ako manood. Charot. Ayan, maraming salamat sa ating Koreanong kasama dito na si DJ Ray sa pag-update sa mga ganap ni Vice Governor Diana Apigo Tayag. So yun po no, ang atin pong ang bukas po ang opisina ni Vice Governor Diana Apigo Tayag para po sa ating lahat. Kung kayo naman po ay may mga nais po kayong ilapit o personal concern, maaari po kayong daupang palad sa ating Vice Gov. Ang kanyang opisina po ay sa Magbay PGO Sub-Office. Hanapin nyo lamang po doon at napakadali po itong makita. Ngayon naman mga friends, handa na ba kayo sa isang kwentong siguradong tatama sa inyong mga puso? Hindi lang ito kwento ng hugot, kundi kwento rin ito ng ng inspirasyon para sa ating mga kababayan, especially sa ating mga kabataan na nag-aaral ngayon. Oh. Ayan, ang mga kwento dito sa That Is Love ay tunay na salamin ng buhay ng ating mga kababayan, mga kwentong nagbibigay inspirasyon, lakas ng loob at pag-asa sa ating mga tagapakinig. At ngayon, simulan na natin ang liham na ipinadala sa atin ng isa nating kaibigan na si Leia. At ang kanyang story ay pinamagatang Bag. Bag? What? Oh. Bag? Grabe, Oo. bag. Malalaman niyo yan. Malalaman niyo mamaya. Yan. Dear DJ, ako si Leia. Isa akong IP o Indigenous People. Lumaki ako sa bundok, malayo sa ingay ng syudad, pero malapit naman sa hirap ng buhay. Pangarap ko noon pa man ang makapag-aral sa kolehiyo. Pero isang gabi, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsabi sa mga magulang ko. Ma, Pa, gusto ko pong mag-college. Tahimik lang silang nakatingin sa akin. Hanggang sa marahan nilang sinabi na, Anak, patawad, wala tayong kakayahan. DJ, parang may kung anong nabasag sa loob ko. Hindi agad ako nakasagot. Pero doon ko napagtanto kung hindi ako gagawa ng paraan, walang mangyayari sa buhay ko, sa buhay namin.
Kaya bumaba ako ng bundok. Nakipagsapalaran ako sa bayan. Ang paalam ko sa kanila, magtatrabaho lang ako para makatulong sa kanila. Yun lang ang alam nila. Ang hindi nila alam, may pangarap akong tinatagong na gusto kong makamit. Natanggap ako bilang crew. Araw-araw nakangiti ako nagsiserve ng pagkain. Welcome ma'am, sir. Pero sa likod ng ngiti ko, pagod, puyat, at gutom ang kasama ko. Hanggang sa napansin ko na halos lahat ng katrabaho ko ay estudyante. Doon ako napaisip na kung kaya nila, bakit hindi ko kaya? Doon nagsimula ulit ang pag-iisip ko na ipatuloy ang pangarap ko. Nag-enroll ako. Pumapasok sa umaga. Pag break time, nagre-review ako. Pag day off naman, gumagawa ako ng mga project namin. 8 oras na trabaho at 8 oras din akong nasa school. At kung ano-ano ang tinitinda ko sa online, sa madaling salita, dumiskarte ako. Madalas wala akong tulog. At minsan naman walang kain. Tahimik lang ako. At patuloy na naglilihim sa mga magulang ko. Wala silang kaalam-alam. Yung sahod ko hindi lang pangpadala sa kanila, kundi pang-suporta ko rin sa aking sarili, lalong-lalo na sa pag-aaral ko. May mga gabi na umiiyak ako mag-isa. Sa isang maliit na kwarto. Dahil na rin siguro sa pagod, sa lungkot, lalong-lalo na sa takot na baka iniisip ko baka hindi matupad yung mga pangarap ko. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Kasi kung susuko ako, mananatili lang kaming ganito. Lumipas ang mga taon. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko. Tinatawagan ko sila at sinabihan na bumaba sila sa bundok. Kasi ang sabi ko, magpipirma lang sila ng insurance. Pumayag naman sila. Sinundo ko sila sa terminal. Hawak pa nila yung lumang bag na ilang beses nang natahi. Naiiyak ako noon nung makita ko. Pero wala akong magagawa kasi yun eh. Yun lang rin yung gamit namin sa amin. Bumili ako ng bagong damit para sa kanila. Sabi ko, Ma, Pa, bukas may lakad tayo ah. Dapat bago yung suot nyo. Suotin nyo yan. Sabay lang silang ngumiti. Ang hindi nila alam, babaguhin ko yung kwento namin. Kinabukasan, dinala ko sila sa isang lugar na hindi pa nila nakasanayan. Maliwanag, malinis, puno ng mga taong maayos ang bihis. May mga sasakyang hindi pa nila kailanman nasakyan. Makailang beses na nilang sinabihan ako na, Anak, uwi na tayo. Hindi tayo bagay dito. Pero hinawakan ko lang ang mga kamay nila. Sabi ko, tiwala lang, Ma, Pa. Tara na, pasok na po tayo. At pinaupo ko sila.
Dali-dali akong umalis. Pumunta ako sa CR. Tinanggal ko yung uniform kong amoy mantika pa kasi nag-duty pa ako nung morning. Yung uniforme kong success sa lahat ng hirap ko. Pagkatapos nun, sinuot ko ang toga ko. Bago tawagin ang pangalan ko, napatingin ako sa kanila. Hindi nila alam, wala silang kaalam-alam, na yung anak nilang nagpaalam na magtrabaho lang sa bayan ay magtatapos na pala. Tinawag ang pangalan ko. Isa-isa kaming umakyat sa entablado, suot ang itim na toga na simbolo ng lahat ng sakripisyo ko. At tong ako na, hindi ko napigilang umiyak. Hinanap ko sila sa maraming tao. Nakita ko si Mama umiiyak. Tapos nakikita ko sa mukha ni Papa na hindi siya makapaniwala. Parang doon lang nila naintindihan ng lahat. Pagbaba ko ng stage, niyakap ako ng isa sa mga professor ko. Sabi niya sa akin, "Finally, hindi ka na lang crew. May degree ka na." Sagot ko naman, "Salamat po sa pag-intindi sa akin palagi." Lumapit ako sa parents ko. Yumakap sila sa akin ng mahigpit. Parang ayaw na nga akong pakawalan, DJ eh. At sa gitna ng iyakan namin, bumulong si Mama sa akin. Sabi niya sa akin, "Bakit ka nagsinungaling, anak?" At doon ako tuluyang bumigay. "Ma, Pa, ginawa ko pong umaga ang gabi. Ginawa ko namang gabi ang umaga. Sa bawat welcome mom insert ko po, may mga pangarap akong tinatago. Nag-aaral po ako habang nagtatrabaho. Kasi ayoko nang manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ayoko na pong may umaapi sa atin, lalo-lalo na dahil tingin nila mahirap tayo." Tahimik lang sila at nakikita ko sa kanilang mga mata na sobrang saya nila. Tapos niyakap nila ako ulit na sobrang higpit. Sa mga oras na yun, pakaramdam ko, ako yung unang IP na bumaba sa mundok na walang kasiguraduhan. At sa unang pagkakataon, hindi na ako yung batang lumalaban mag-isa. Sa dulo ng kwento ko, DJ, na-realize ko na hindi pala nasusukat ang yaman sa suot mo o estado mo sa buhay. Kundi, sa tapang mong ipaglaban ang pangarap mo. Dati isa lang akong crew, anak ng mahirap, taong minamaliit. Pero ngayon, isa na akong guro na nagpapatunay na kahit gaano kahirap ang simula, ay pwede mong baguhin ang kapalaran mo.
Radyo Natin FM. Oras po natin ay 10:26 ng umaga. Ano na, sobrang sakit na iyak din ba kayo? Kasi yung kasama ko dito, grabe, di ba pigilan ng iyak? Umiyak ang Kuya Togs, umiyak ang DJ Riz nyo na Marites. Alam mo, di ba Marites lang yan siya, tapos bigla siyang umiyak. Siyempre ang ating Koreano dito, sabi ko, ba't di ka umiyak? Sabi niya sa akin, ano, pag umiyak ako dito, sabay-sabay na tayo dito lahat. Ayan, sa mga nakikinig po sa atin, no, maraming salamat po sa pakikinig at sana ay umiyak din po kayo. Ayan. Ay, nawala. Isa talaga hindi natin alam, no, ang laban ng mga tao na nakikita natin araw-araw. Yung mga crew, katulad yan, kasama ko dito, si DJ Ray. Tahimik lang yan na empleyado. Mga pangarap yan na tahimik lang pinaglalaban. Actually, lahat naman tayo. Gaya ng kwento ni Leia, na hindi hadlang ang hirap at hindi hadlang ang pinanggalingan mo. Kung may tapang kang harapin ang mga pagsubok, oo, at mangarap at magsimikap. Ayan, sabi nga ng ating viewers dyan, followers, si April at Makatol, ang aming kaklase na sobrang great. Sabi niya, this kind of people talaga na really deserve the money every graduation. Sabi ko, bakit? Like sabi ni April yun. Yung pala, nasabi niya na minsan hindi mo naman kailangan maging ang pinakamagaling sa klase para sabihin sumakses ka na. It is those who are always on the corner yet got big dreams and big dreams. Kasi sinasabi niya na hindi naman palagi yung mga tao lang doon na mataas ang hindi palagi yung magaling sa paralan. Actually, meron talaga yan sa isang section. Sa isang batch, gano'n. Oh, sa isang batch. Lahatin na lang natin kasi baka sabihin ng iba, "Uy, nagatinda din ako ng ano, bakit hindi ako sinama?" Baka magtampo sila sa atin, no? Kaya sa lahat po ng nakikinig ngayon, lalo-lalo na sa mga working students, sa mga anak na lumalaban para sa pamilya, ay konting tiis pa, padayon lang, lavern lang. Kaya naman pakinggan natin ang mga payo at pananaw ng ating guest tungkol sa ganitong sitwasyon para mas maintindihan po natin na kung papaano harapin ang mga ganitong klase ng sitwasyon. Ano ang inyong masasabi sa mga kabataan tulad ni Leia na pinipiling itago ang pinagdadaanan nila para lang hindi mag-alala ang kanilang pamilya? Excuse me. Alam mo, sobrang daming working student ngayon sa generation natin na. Kasi pahirap na din ang pahirap yung generation natin. So, ang tendency is mag-working student sila para makapagtapos sila ng pag-aaral. And napaproud ako sa mga ganong tao. Napaproud ako sa atin. Yes. Sa ating tatlo. Kasi tayo, mga working student din tayo. Kaya nung binasa mo yung story kanina, sobrang na-touch ako na to the point na napaiyak ako at hindi naman talaga ako nagaluha. Oo, gaya siya. Kasi tumago siya sa puso ko, nakarelate ako sa mga sa kwento ni Leia. And ang masasabi ko lang kay Leia is sobrang napaproud ako sa'yo kasi kinakaya mo. Alam ko yung pagod, yung pressure na nararanasan mo habang nagwo-work ka at the same time pinagsasabay mo yung pag-aaral mo. Pero Leia, sana dumating yung panahon na makatagpo ka ng taong magiging trust, mapapagkatiwalaan mo. Kasi kapag sinolo mo lang yung mga problema mo, yung mga pagod mo, magiging silent pressure yan sa'yo eh. Oh. And doon ka na magsisimulang ma-burn out. Kasi, syempre, inaano mo yung emotion mo, yung pagod mo, sinasurpress mo siya. Kaya pag dumating yung time na napuno ka na, sasabog na siya doon lahat-lahat. Kaya, sa lahat din na kapag makakita tayo ng mga working student or kahit hindi mga working student, dapat maging kind tayo sa lahat ng tao kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Sabi nga, in a world where you can be anything, always choose to be kind. Kasi hindi natin alam nga yung pinagdadaanan ng bawat isa. Ayan, tama yung sinabi ni DJ Riz, no? Kasi sobrang hirap maging working student. May mga panahon kasi dyan na kailangan mong pagsabayin talaga. Kasi minsan, kung absent ka sa trabaho, di wala kang sahod. Kung absent ka sa school, pag absent ka sa school, Pagsak ka. trabaho ka sa, wala kang
kung absent ka sa school, present ka sa work. Tapos pag present ka naman sa work, absent ka sa school. Kailangan mo talagang pagsabayin at sobrang hirap nun actually. Kaya yung mga working student na, kaya yung iba, yung mga estudyante dyan na sasabihin nila na, nalulungkot kasi ako. Actually, hindi ko naman to inaano ha. Ayoko lang na may ma-offend ako. Meron kasi diyang mga estudyante na sasabihin nila na mababa yung grade ko kasi ganito, ganyan. Sobrang kasi may nagpapaaral sa kanila, tapos yung mga working student wala nagpapaaral sa kanila. Kumbaga, hindi ganun kahalaga yung grado para sa kanila. Kasi, syempre, kailangan nilang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kasi wala naman silang choice wala silang masasandalan. Kasi most of the time, yung mga working student na yan, sobrang independent nila sa buhay at natatakot sila na umasa sa iba. Kasi yung mga yan baka traumatized din sa, alam mo na, syempre uso yan sa ating mga Pinoy yung word na sumbat. Kaya mas gusto nila na sila na lang yung humarap sa sarili nilang pinagdadaanan. At syempre ayaw din nila talaga na humingi ng tulong sa kanilang pamilya kasi alam naman natin na mahirap humingi ng tulong kapag alam din natin wala din. Oo, kasi parang yung guilt mararamdaman mo, makakaramdam ka pa ng guilt, 'di ba? Imbis na iisipin mo na lang na ay ito ganito ganyan, hindi na ako magtitipid, hindi na ako magaganyan. O kaya magtitipid ako tapos ganito yung baon, pero makikita mo yung magulang mo na nagpapakahirap para lang mahanap yung baon mo for 1 week. Kasi hindi na biro ngayon ang baon natin hindi katulad dati na nung elementary tayo, 5 piso, 2. Pero pag college ka na kasi, yung 500, sobrang liit na nun sa amin. Hindi naman siya inaano namin kasi lalo na ngayon, pamasahe pa lang. Pamasahe pa lang, 50 papunta. Kung ilang araw ang pasok mo, di napunta na sa 50. Ang sasabihin ng mga magulang mo, yung ibang mga dyan, sasabihin nila na, baka ini-scam mo na kami ha, kulang pa yung 500 na yan, sobra-sobra na yan. Pero ang totoo, ang hirap po pagkasyahin ng 500 sa isang araw. Kaya yung mga bata talaga na katulad natin, nag-working student, mas pinipili nilang sila na lang yung maghanap buhay para hindi rin sila alam mo yun, baka mag-guilt lang sila and also baka masaktan din sila. Yes, DJ Ray, baka may pero minsan DJ May, hindi rin masamang magsabi tayo sa mga magulang natin kasi mas alam nila yung mas sila yung nakakaalam kung ano yung kailangan natin. Yung kailangan natin, ganun. Kaya dapat minsan kahit papaano magsabi rin tayo ng mga pinagdadaanan natin sa buhay kasi syempre magulang natin sila, nanggaling tayo sa kanila. Nararamdaman kasi ng magulang yan kapag nahihirapan na yung mga anak nila. Yes. Diba? Ayun, so talagang sobrang napakahirap po maging isang working student. Shout out sa lahat po ng mga working student katulad ko, especially sa mga crew po, mga service crew or iba pang working students. Sobrang hirap niya po talaga kasi biruin mo, pagdating mong trabaho, hindi ka makapokus. Iisipin mo yung activities mo, thesis, yung ganon. Yes. Tapos, wala. Parang nagtatrabaho ka, yung utak mo parang absent. Parang na lang, mentally absent pero physically present. Yun, parang ganun ka. Parang nagtatrabaho ka na hindi focus yung kaya minsan nagkakaroon ng disgrasya or hindi mo na mapangsyonan ng maayos yung trabaho mo. Ganun din naman pag nasa school ka, iisipin mo yung may duty pala ako bukas or later. So, kung may mga activities ka pa na hindi mo pa nagawa, possibly, malilate ka, gano'n, makikiusap ka sa teachers. So, ang dapat lang sa ganitong mga pagkakataon, tatagan mo yung sarili mo, laban lang at huwag makalimutang manalangin sa taas. Siyempre, the best din na makipag-usap ka ng maayos sa mga coordinators mo, especially sa teachers mo or sa managers, mga gano'n, para hindi ka mawalan ng trabaho or hindi ka mawala sa school or mapatuloy mo pa yung both sides. Yun, sobrang thankful tayo sa mga i-shoutout na rin natin yung mga ang tawag natin, supervisor, manager na sobrang nakakaintindi sa mga bata na pinipili na mag-working student sa kanila. Naiintindihan nila, okay lang na maging ganito. Sobrang sobrang siguro dahil doon din sila nanggaling. Pero thankful po kami kasi may mga
manager or company na tumatanggap ng mga working student na naiintindihan. Baka mamaya seryoso pa naman ako dito at matawa ako. Hindi pa naman ako sanay na seryoso. Seryoso? Nag-react ako sa aking sarili. Ayan, no, talagang sobrang salamat sa mga taong napakabuti. Malaking tulong po lalo sa mga ganong organisasyon na tumatanggap po kayo ng mga working student. Sobrang proud din po ako sa inyo at sobrang saludo po sa lahat ng mga working student. Patuloy lang, malapit na rin nating makamit ang Tagumpay. natin. Mga Yan, success wag natin sa gumana buhay. naman yung intrusive ko. Talaga naman. Tsaka ano din, no, nagpapasalamat din tayo sa, sabi niyo, mga managers. Siyempre, yung mga kasama, hindi lang sa mga managers and supervisors and so forth. Yung mga kasama din natin, yung mga katrabaho din natin. Oo. Katulad dito sa atin. Yes, sa Kuya RL, di ba? Tobs. Kay Kuya Tobs, kay Sir yung mga Ricky, taong mga ganun. sasalo sa'yo Yung- kapag oo, wala oo. ka. Lalo Ayan. na financially tayo, di ba? Oo. Pag ganun. Pagkain. Kuya Tops. Grabe. Kuya Tobs, pag wala kami makain yan, Oo. dyan, sabi niya, may ulam Ginadagdagan ako niya yan ang dyan. baon niya. Oh, di ba? May pagkain niya, magkain na kayo, kulitin niya, magkain na kayo, kunti lang talaga hatiin niya pa. Grabe. Siyempre kay Sir Ricky din, no, na wala na kaming pera. Wala na kaming pera, tas kami pa yung may ganang magtampo dahil hindi niya kami binigyan ng pera. Ayan, so baka may mga ganyan kayo, so mga kasama sa trabaho na sobrang thankful kayo kasi may mga ganyan tao na handang sumalo sa inyo. Kaso hindi nila ako masalo kasi mabigat ako eh. Nagalutang ba? Oo, galutang pala ako sa dagat. Hindi pala ako makasisid, nagalutang ako. Baka kayo rin. Iniba ang topic kasi baka maiiyak na mga baka maiiyak na mga tao dito. Alam, Ma'am Kens, baka sabihin niya si Mian talaga, nak, wag, please lang, bagitin yung magic word mo. Ayan, ano pa mga takeaway natin dyan? So, ang masasabi ko lang sa mga working students is, hindi mo kailangan maging silent hero. Ganon. Hindi mo. Powerful, no? Silent Introvert hero, pala no? siya. Introvert. Hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Yes. Humanap ka ng taong mapapagsabihan. Kung wala ka mahanap, pero the best way is to go to church, to pray. I-surrender mo lahat yan kay Lord ng mga pasanin mo sa buhay kasi He knows all the best for you. And of course, sa mga magulang, kapag may mga working student po kayong mga anak, kamustahin nyo din po sila. Kasi madalas, hindi po yan sila nagsasabi na, nahihirapan na ako, i-balance yung nahihirapan na ako magkwenta ng para sa boarding house or sa allowance. Pero kasi yung usually mga working students na yan, hindi yan sila nagsasabi sa mga parents talaga nila. Kasi ayaw nilang maging burden sa mga parents nila. Exactly. Ayaw nilang makadagdag. Kaya, Exactly, that's me. diba? Kaya hanggat maaari, kahit anong racket yan, pasukin nila yan. Si Yes. yan, diba? Kahit anong racket niya, wag lang ma-illegal ha. Oo. Kasi sabi ni Ray sa akin kanina, sabi ko makakauwi ako, ngayon lang ako uuwi na may pera. Sabi niya sa akin, ha? Saan galing? Parang duda siya sa akin. May ginagawa ako illegal. Ano naman kaya illegal ang nagawa ni Mia? Sabi niya. Hindi gusto lang din malaman para kung sakali pwede rin kayo makakuha. Oo. Kailangan Ganun din kasi- namin ng pera. Oo, ganun kasi mga working student, no? Nag-iisip kami, ano na naman kaya? Parang kulang yung racket namin ngayon eh. Gusto namin maraming pera. Hindi Million, sapat million oo. dollar. Hindi sapat yung isang racket. Kaya pag makakita kayo ng mga working student, ang tatatak talaga sa isip nyo, ay mga mukhang pera to. Oo, yes. Oo, talaga. Mukhang pera kami at wala kayong magagawa doon. Pero sobrang hirap kasi pag limbawa, na wala na kayong pera, tapos may magsasabi na, uy, baka naman mukha mo eh. Baka naman, hirap na hirap labas ka na nga tayo. ako eh. Oo, ganon. Pero Baka pag nagyaya naman. ang kape, kamahal-mahal ang kape. Baka naman, libre mo na. Oo, yun, libre-libre na. Alam mo, sobrang halaga sa amin ng piso. Halos wala kaming tulog, pakakaraket namin, di ba? Makakita ka nga lang sa daan ng piso eh. Halos ayaw mo nang tanggalin sa pao mo. Oo! Apakan na natin ha. Huwag pa kami makakita, charot. Ikaw, DJ Ray. Grabe, hindi ako maka-get over sa inyo. Hindi ako maka-move forward. Sobrang nakakatawa. Pero ayun talaga, saludo talaga. And patuloy lang, laban lang tayo. At huwag talagang kalimutan na lumapit sa itaas dahil kahit anong sitwasyon mo, tutulungan ka niya. Laban lang. Tuloy lang. Baka na ba kakalaban nyo dyan ha? Mukha na kayong kalaban. Ay, naku, Huwag niyo kami sinasabi ko. gayahin. Huwag nyo kami gayahin. Charoy. Ay, maraming salamat po at wala na kaming oras na maraming salamat po sa maraming salamat sa atin na nagbigay ng insight at payo. Ang dami nating napulot na aral dito sa usapin na to. At sana hindi lang ang sender natin ang natulungan natin, kundi
kundi na rin pati na rin ang mga nakikinig. Redundant na lang yan siya ako. Matapos natin marinig ang kwento ni Leia, ang mga payo na ibinahagi sa atin, isang bagay lang ang malinaw sa atin, hindi madali ang buhay. Sobrang hirap talaga ng buhay. Lalong-lalo na ganito ang gobyerno natin. Charot. Charot lang. Lalo na kung sabay mong pinagsasabay ang pangarap at responsibilidad. Pero gaya nga na napag-usapan natin na hindi mo naman kailangan dalhin lahat mag-isa. Bakit mo kasi dinadala lahat yan? Bitawan mo nga yan. Ginalit no. May mga tao na handang makinig, handang umintindi. Kailangan mo lang ng lakas ng loob na magsabi sa kanila na nahihirapan ka na. At syempre, mamili ka ng mga tao na hindi ka i-judge. Ayan. Syempre. Tama yan. At sa mga Choose your working, friends. oo. At sa mga working student dyan, oo, alam naman namin na hindi lang kape ang nagpapatibay sa inyo. Minsan pansit canton, Itlog. hakata na Noodles. ginisa lang sa minsan lagyan ng repolyo at syempre mawawala Itlog na, ba ang Itlog na Maggi. paulit-ulit. malunggay pandesal. Malunggay pandesal, charot lang. Pero seryoso, alagaan yung mga sarili nyo. Hindi pa pwedeng puro laban-laban lang kay baka magbuka na kayong kalaban dyan. Siyempre, mahalaga din na may pahinga kayo sa inyong sarili. Pag pahingahin nyo, wag naman kayo mamahinga habang buhay. Yung pahinga lang na 15 minutes, di ba sabi nga ng mga Japanese, 15 minutes nap is it's okay. Babay na. Kasi kahit gaano pa katatag yung katawan mo, kung puro muscle ka na dyan, kung kalaki na ng braso mo katulad ko, tao ka pa rin na napapagod. Syempre, tandaan mo hindi na robot, no? Hindi robot. Oo, hindi ka robot. Hindi kasi Tesla. Si AI nga Si napapagod. AI nga, siya napapagod na mag-generate ng picture, lalo yung picture ni si Ricky. Naku, hirap na hirap talaga siya. Kaya tandaan nyo na ang pangarap, hindi yan minamadali, pero hindi rin sinusukuan. Kaya sa lahat ng lumalaban ngayon, padayon lang. Lumaban kayo dyan. Makipaggera kayo sa mga pagsubok yan. At yan, sa pagbabalik po namin, magbibigay po kami ng ilang life tips kung paano mas mapapadali kahit papano ang pagsasabay ng trabaho at pag-aaral. Lalong-lalo na para sa ating mga working student na araw-araw na lumalaban para sa pangarap. Sa mga gusto po magpabate o sa may mga nais po iparating, maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating FB page sa 11.7 Radyo natin San Jose at mag-text o tumawag sa ating hotline number. Para po sa Globe, 0917-188-1734. And para naman po sa Smart, 09688-562-071. Kaya huwag po kayong aalis, babalik pa po kami na magugulo po sa inyo. Pagkatapos po ng isang music at mga paalala. Oras po natin sa buong Pilipinas, 10:43 in the morning.
Narito na ang mga simpleng gabay para sa mas maayos, mas masaya, at mas makabuluhang buhay. This is Life Tips. Life Tips. Hi mga friend! Good morning po ulit sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga nakatutok sa 101.7 Radyo Natin FM, your friend, your radio. Hello nga again sa ating mga makasama ngayong umaga na magbibigay ng life tips sa mga working student. Ayan, syempre syempre babatiin muna natin ang mga nanonood sa atin, no? Para naman hindi sila umalis sa ating live. Diyan lang kayo, huwag kayong mag-alis. Naku, wala ka nanonood sa amin. Charot. Binabati po namin si Ma'am Janet Gueta. Tama po ba ang pronunciation ko? Si Nanay Janet. Si Nanay Janet. Opo. At syempre si Mary Joy Kapin Nakar. Wow, parang naaalala ko to. Mga ano po yan sila, katrabaho ko. Wow! Grabe! Shoutout po sa Jollibee Labangan. Shoutout po Baka sa naman. Jollibee Labangan. Baka may burger stick po kayo. Di ba may bago po kayong labas na burger stick? Pwede po kayo mag-sponsor dito sa third floor. Third floor solid building. Oo, third floor solid building. Pasha Street, sa Jose Oo. Occidental Mindoro. Andito po yung tagaluto nyo. Oo. Ano ang niluluto mo doon? Actually, ako yung nag-assemble ng burger steak. Oh, di ba? Uy, sarap! Sakto. Yung paborito pa namin talaga. Kasi ang niluluto namin tao. Oo nga. Hoy! Mga ano tayo ni Meta dito ha? Baka sabi, mga ano pala din. Mga kanibal pala yun. Oo. At syempre, binabati din namin si Ate Mary Jane Amar Ambid sa syempre, pinababati ng ate ko ang aking kuya na si Jeffrey Nicor. Syempre, ang aking mga supportive na mga kapatid, asawa ng aking kuya Ers. Ayan. Ayan. At Ate mo din sa April. Ayun nga pala, binabati din namin si April Ann Makatol na ano nang nangyari sa'yo, girl. Oo. Nagitim Nasa- na yan siya, nasunog siya kakaano niya. Sabi niya Oo. talaga magdadagat siya pag Powerful din yung babae na yan eh. Oo. Power Kasi ano mo, hindi pa tayo nag-graduate, nag-work na yan siya sa Cavite. Oo, diba? Powerful pasabog yan ka siya. talaga, te. Ano yan? Isama mo nga dyan kami. Charot lang. Alam mo, te, hindi ako pwede dyan. Alam mo yan. Hindi ako po pwede dyan sa trabaho mo. Hindi ako. Si DJ Riz, pwede pa. Pero ako, nako, te, aakyat ako sa bakod. Hindi ako po pwede dyan. Kaya wag mo na lang ako sama pala. Joke lang yun. Pwede marami pa naman ako racket dito na makikita. Si DJ Riz na lang isama mo. Kay pwede siya dyan kay very masaya lang, ngiti-ngiti lang yan siya dyan, pero wag ka pa loko-loko dyan, wag akyat niya sa bakod. Ayan, shoutout sa aming kaklase dyan na si April Ann Makatol. Yan, sobrang working student din yan siya. Siya naman ay, okay na ba magbanggit ng ibang network? Kaso baka ma-award ba tayo yan siya? Okay, go, iba na lang. Magbibigay na tayo ng life tips bago pa maubos ang aming oras o bago pa maubos ang hininga ko. O bago tayo maubos. Oo, bago tayo maubos. Mas mahirap yun. Ayan, meron kami mga 4 na life tips dito para po sa ating mga working students kagaya namin. Siyempre, number 1 na dyan is matutupok tayong mag-manage na ating oras. Time management nga, ika nga. Sabi nga, di ba? Hatiin po ang oras ninyo sa trabaho, hindi ang katawan. Lentils. Tapos with langis. Kaya pala hindi ka kumakain, sa gabi ka pala kakain, lentils. Hindi, totoo na to. Hatiin po yung oras. Hatiin nyo po yung mga oras nyo sa trabaho, sa klase, and of course, sa pahinga. Kasi hindi mo naman kailangan maging perfect. Kasi wala namang perfect sa mundo. Oo. Basta may malinaw kang schedule para hindi ka ma-overwhelm ba. Kung marami kang schedule, i-notes mo yan siya para hindi ka ma-overwhelm kung ano ba itong gawin ko, ano ba yun? Na-pressure na yan siya kasi hindi mo na alam hanggang sa sobrang dami mong ginagawa, wala ka nang nagawa kasi na-pressure ka na lang. Oo, yan, umpisahan mo sa sa madaling gawin. Oo. Yun ang isulat mo sa ano mo. Yan ang isulat mo sa ano mo, ginalit. Yung parang Umpisahan mo sa nanay. mas madaling magawin. Sabi mo, ito ang pinakamadaling matapos. Yan ang unahin mong isulat. Yung iba naman, kahit hindi mo naman kailangan isulat, i-type mo na lang sa notes mo sa cellphone, kayo yun naman madalas High-tech natin naman ngayon High-tech siya. na ngayon. O di kaya sabihin mo na lang, isulat ko sa utak ko. May nakalimutan mo na. Bye-bye. Bye-bye. Ay, makakalimutin ka. Oo. Ay, ano talaga sa mga makakalimutin, dapat talaga may notebook kayong maliit or may Oo. may ano talaga kayo, it's time to drink water. O, yes. diba? Ganon. Kasi, Reminder. kasi ilang seconds lang yan. Lahat may mga short-term memory dyan. Sa tabi-tabi, ilang seconds Naging lang. Dory. Kilala niyo ba si Dory? Yung isda na konting lang, makalimutan niyo na. Tawan-tawa ako dun sa Oo. movie na yun. Sabi ni Ray, ano ba? Papasukin niyo ba ako? Hindi. Kanina pa kayo dyan dalawa. Kaya isa kayo. Ayun, pangalawa, huwag kalimutan ang magpahinga. Kahit 15 to 30 minutes lang
na rest ay mahalaga na yan. Ang pagod kasi ng utak at katawan, mas mabagal matuto at mag-function. Totoo yan. Kasi kapag over information ka, gano'n, sobrang daming pumapasok sa utak mo. Overload. Oh. Information overflow. Oh, loaded ka. Loaded ka pala. Loaded yung utak mo. Cloud9 pa rin. Loaded, pag loaded ka, syempre, unstable. Unstable ka, hindi ka mapag-focus kung ano dapat yung gagawin mo. Kaya dapat magpahinga tayo. Ayan. Kahit Sabi ni Ray, Pakilinaw, DJ. huwag ano. kalimutan ang magpahinga. Huwag kalimutang Ang huminga. Huminga, oo. Yun ang Pakilinaw, DJ Ray, kung anong klaseng pahinga yan. Naku, sinasabi ko sa inyo ha, na brief Hindi, ko na kayo pahinga. kanina bago Na ano? magsimula. Ay, hindi. Kasi malay mo naman, lifetime pahinga naman Oo. kasi. Pahinga lang Baka yung... kasi naisip ko, ano ba pahinga? Ano ba to? Huwag kalimutan ang pahinga. Huwag kalimutan mag-update sa iyong pahinga. Ay! Huwag ka maganyan. Ay, baka baba ko rin. Madulas-dulas. Ayan. So, yung pangatlo naman ay gumawa ng small but consistent goal. Ayun. Yes. Siyempre, yung mga goal natin, yan yung nakakatulong sa atin makapag-motivate, di ba? Makapag-inspire sa atin na, dapat gagawin ko to. Para, di ba? Huwag na natin isipin agad ang gagraduate na ako. Ganon. Unahin mo ang tapusin ang isang subject o yung gawain mo. Dahil, kaysa sa makapasa ako ngayong week. Dahil ang small wins lead to big success. Ayun. Sabi niya DJ DJ Ray ha. Sabi mo, ano yun, magkaroon ka ng motivation araw-araw. Oo. O, ano motivation natin sa araw na ito? Ang motivation ngayong araw ay itlog na wala akong kumain siguro. Ang motivation natin sa araw na to ay wala. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Itaas ang iyong mga kamay at ibaba. Sumuko ka na lang sa buhay. Charot, hindi. Ay, joke lang. Huwag kayong sumuko kasi small wins led to big. Nasingit mo. Nasingit mo ba yun? Tama naman yun. O, di ba? And At number syempre- 4 is wag mahiyang huminging ng tulong. Ayan. Sabi nga Yes. sa right man, wag mahiyang magtanong. Hindi, sabi niya. Sabi ko na na lang ang kulang doon. Na mapabanggit ko Oo. ng magic. Sabi niya, humingi ka huwag ng- mahiyang magtanong, hindi mahiyang maghingi ng tulong. Mali ka. Mali ka, Mali, hindi mali, ba yan? mali. Wrong Huwag pala yun. mahihiyang maghingi Oo. ng tulong. Wag na lang Nabago na kasi, maghihiyang nabago maghingi na. ng tulong. Binago sa mga, ni DJ Resh yan ha. Wala tayong magagawa dyan. Ayan. sa mga teacher natin, sa mga Oo. kaibigan, Yes. sa mga magulang natin, sa pamilya natin, sa mga co-workers natin, okay lang na mag-open up ng mga problema natin. Kasi kapag pag nag-open up ka ng mga problema, 'di ba? Nababawasan yung kahit walang advice. o Oo. makinig ka lang, may makinig lang sa nababawasan yung problema mo. Kaya hindi mo naman kailangan dalhin lahat 'yan. Sabi ko nga kanina, hindi mo kailangan maging silent hero. Kay tao ka man, hindi ka man hero. Oo, actually kami dito ni DJ Riz, ang mga problema namin ay Pinatawanan. sinasalin namin kay Kuya Tobs, at kay Sir Ricky. Kaya sila ang nababurn out. Wala kami, hindi namin Tawa-tawa naisip ang lang problema na yan. Pero maya, kaya ano to, Sir Ricky, alam mo baga. Pero sila na magdadala nun. Bahala na sila dun. Ayan na natin sila. Kanila na yun. Kanila na yun. Binigay na. Ayan mga friends, 4 na simple life tips na sana ay magsilbing gabay po sa atin, lalong-lalo na sa mga panahon pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Tandaan na hindi man agad-agad nagiging okay ang lahat, basta tuloy lang at huwag kalimutang pahalagahan ang sarili. Tandaan ha, na hindi tayo nag-iisa kung meron kang ukay na nabili na tag 20 pesos. Kasi yan ay iyong kasama habang buhay. Oo. Sabi niya, parang sakit ng ano ko dito, balikat. May nakaano na pala sa inyo, nakasakay. Hindi pala masakit ang likod dahil sa pagod. Dahil sa may nakasakay. Oo. Ay, naku, kaya uwi ako ngayong Sabado. Takot na naman ako. Ayan, mga Kadatis Love, maraming salamat po sa pakikinig at pagsama na naman ngayon sa amin ngayong umaga. Hindi ba? Shoutout po sa ating mga naging guest. Yes, si DJ Rice. Hindi siya mga guest siya. Oy! Isa lang yun siya. Ngayong episode, maraming salamat sa pagbabahagi ng oras mo, insight, at makabuluhang payo na talaga naman nakapagbigay na liwanag sa ating talakayan. Ayun, sabi niya ha, gumawa ay huwag kalimutan ang pahinga. Hindi yung huwag kalimutan ang huminga. Baka may mga gusto kang i-grade. Ayan. I-grade? I-grade.
The Great Hello, Wall of mali! China. Sige. The Great Wall of China. Tawag-tawa na ako sa pronunciation ko, Sabi ni Ma'am Kenzo Simeon, ikaw talaga bata ka. Ayan. Gusto kayong batiin na lang, Ayan, binabati ko lahat pala una lahat ng mga student workers. Ayan, working student pala. Nagpiyok pa. Siyempre, binabati ko lahat ng staff ng Jollibee sa Labangan. Especially sa kay Nanay Janet na nagtanong pa talaga kung anong oras at kay Nanay Mary. Ayan po. Shoutout din mo pala kay Kuya Rafael, kay Sir Royet, sa lahat ng sa mga hindi ko po nabate, pasensyahan po niyo po ako dahil sobrang dami po ninyo. Ayan. Ingat po kayo dyan sa work at kita-kits tayo dyan mamaya. Happy work lang tayo dyan mamaya. Okay. At syempre mga friends mo, sila Angelica, Justin, ayun. sila Judy Munti ko May, nang makalimutan. sila ba si Glycel. Ayan. Mga team Netflix daw. Ayan. Mga naka-premium kasi. Binabati ko din wala lahat ng aking mga kaibigan, especially sa mga COF ko. Ganon din sa mga kaibigan ko na sina Christian Garcia, August Denver Gotoy, AJ Papa, Hani Saligumba, Angelica Agustin, Justin Inario, Judemi Dawis, sino ba? Glycel Helwani. Ayan, shoutout po sa inyo. At ingat po kayo kung nasaan man po kayo ngayon. Meron pa ba? DJ Ayan, Please. binabati ko rin po ng magandang araw, magandang Sabado ngayon ang staff ni Vice Governor Diana Apigo Tayag, si Kuya Oliver, si Kuya Dayo, si Kuya Mark Anthony Moralia, si Kuya Eman Malyari, and si Sir Ulap. Good morning po sa inyo, and of course sa ating Vice Governor Diana Apigo Tayag. Good morning po, Governor. And of course, binabati ko rin po ang aking parents dyan sa Magsaysay kay kay Daisy and William Frias na nasa palengke po ng Magsaysay ngayon. And binabati ko din yung yung Jollibee Labangan dyan, ha. Open po ang radyo natin. Third floor, solid building, Bonifacio Street, San Jose Occidental, Mindoro. Oo, doon nakaraan pa namin nagpaparinig din kami ng ilaw, 'di ba? Kasi madilim, kaya lumipat na ako dito kasi maitim ako doon Kaya sa mga gusto pong magpa-sponsor ng ilaw at lalo-lalo na Jollibee. Baka naman po dito lang po sa solid building, Bonifacio Street. San Jose Occidental, Mindoro. Nakalimutan ko batiin yung mga kaibigan nating mga magagastos, yung mga team magagastos diyan. Working hard na nga mga kaibigan nila, wala nang kwarta, pero sige pa rin ang ihasya. Oo, ng mga kape. Sabi na, grabe ang mga friend natin, gina-shoutout tayo, no? Di joke lang. Nagsasabi naman kami ni DJ Riz kung wala kaming pera, okay lang din naman sa kanila. Ayan, baka sabihin ni Mama, lagot kayo sa akin dalawa talaga. Manda kayong dalawa doon, ginasiraan na tayo. At syempre, maraming salamat po. Binabati ko muna ang aking pamilya, ayan, ang aking mama at papa, Fernanda and Lito ni Cork. Sobrang ganda ng pangalan, pero napakalayo sa pagbigay sa akin ng pangalan. Fernanda, Lito, Mayan? Ano yun? Kalayo-layo, ma. Paano nangyari? Charot. Ayan, syempre, binabata ko rin ang aking mga kapatid. Sobrang dami ng mga kapatid ko, kaya mga kapatid na lang ang sabihin ko. At syempre, ang aking bebe cakes. At syempre, binabati ko rin ang aking kuya pala na, ang asawa ng aking ate na, guguluhan ako. Ang pangalan niya ay Discarding Igay Vlog. Talaga naman, i-follow niyo siya. Kasi kagabi sa akin, i-shoutout mo kami, ha? I-shoutout mo ako pag hindi ilalagot ka sa akin mamaya. Ayan. At sa lahat po naman na nakikinig sa atin ngayong umaga, kayo naman po kung kayo po ay mga kwento ng buhay, love story, hugot story, o kahit simpleng mensahe na gusto ninyong ibahagi, pwede po kayo magpadala na inyong mga liham sa aming Facebook page, sa 101.7 Radyo Natin San Jose, o tumawag at mag-text sa aming hotline number. Para po sa Globe, 0917-188-1734, and para naman po sa Smart, 0968-856-2071. Yan, huwag din pong kalimutang i-follow ang aming Facebook page para updated kayo sa mga programs, announcement, or kwento po, o kaya balita sa radyo natin. Muli, maraming salamat po sa pakikinig at pakipag-join ngayong umaga hanggang sa susunod po na episode. Bago tayo magtapos, babati muna natin si Ma'am Kes. Ma'am Kes, magpagaling ka na, miss na miss ka na namin. Kung nakikinig ka ngayon, naku Ma'am, robotics ka na. Ayan. Kay Sir Bong din, kay Kuya Tobs, kay Sir Ricky. Ayan, binabati namin yan sila. Si Sai, baka makalito, sabi niya, ate, ano naman, hindi mo ako binati. Ayan. Ito po ang programang That is Love. Oras natin, 11:02. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa programang puno ng pagmamahal at inspirasyon. Naway may baon kayong aral at lakas ng loob upang mas patatagin ang inyong sarili, pamilya at relasyon. Ito ang That is Love. Mapakikinggan tuwing Sabado,
alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 101.7 Radyo Natin San Jose, your friend, your radio. Ito ang programang hatid ni Vice Governor Diana Abigotaya. Hanggang sa muli, tandaan, ang tunay na serbisyo ay nagsisimula sa puso at ang puso ng komunidad ay pagmamahal. That is love. For views and comments with regards to the preceding program,